Isa, dalawa, tatlo. Tambay yung iba. Oh. Sino yung may mga obligasyon sa bahay? Linis, hugas, halos lahat, no? Anong DPWH? Contractor, no? Oo. Hindi ka nasagot, wala na sila. Sarap magtrabaho doon ngayon, no? Yan, so ito yung tanong natin. Bakit kahit anong pahinga natin, kung minsan, parang kulang? So, bakit parang kulang? Minsan, di ba, parang nakakaramdam pa rin tayo ng pagod. Kahit na minsan, anong tulog natin, lumagpas ng 8 hours, pero parang yung pakiramdam mo, parang, ang bigat, ang tamlay, no? Tapos kung minsan pa, no, stress ka sa work, yung ginawa mo, outing-outing muna. Swimming, no? Pero, pantanggal stress. Pero parang minsan, ganun pa rin. Tapos minsan naman, chill day, inuman, walwal. Pero, pagtas ng walwal, wala na wallet. Wala na pira. Aray ko po. Panibagong problema. Hangover. So, minsan, ganun pa rin, no? Kahit anong pahinga natin, parang hindi sapat. Bakit ba tayo napapagod? Dahil sa mga responsibilidad, yan, mga trabaho, agenda sa buhay, problema. So, lahat ng yan. Kapag once napagod ka, hindi mo maibigay yung tamang performance na kung sino ka. Kagaya sa basketball, kapag ka mayroong energy, may makakahataw ka, no? Kumbaga, hindi ka mapapagod, hyper ka. Kumbaga, wala kang tigil sa katakbo, no? Kasi, ano ka eh. Oo, tsaka may lakas ka eh. Pero kapag kapagod ka, tapos naglaro ka pa rin ng basketball, ano mararamdaman? Mabibigay mo ba yung performance mo? Kulang na, no? Tapos sinagad mo pa rin na sinagad. No? Sablay na yung mga tira, di ba? Wala nang shoot, wala na sa hulog, lutang na. So ganun kahalaga yung pahinga. Pero pag may pahinga ka, may bibigay mo ulit yung full energy mo. Ngayon, saan natin makukuha ngayon yung tamang kapahingahan? Kaya hindi natin minsan makuha yung tamang pahinga, yung tamang lakas na para kailanganin mo ulit. Kasi only God can give you rest. Si God lang yung kaya magbigay sa atin ng tamang pahinga. Sabi dito sa Matthew chapter 11, verse 28, lumapit kayo sa akin. Ano daw sabi? Lumapit? Yun, lumapit daw tayo sa Kanya. Si Jesus Christ na nagsabi dito, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan. Dalawa siya. Hindi ka lang nahihirapan, ano pa isa? Nabibigatan pa. 'Di ba? Parang ano ba 'tong mga pasaning ko? Ako pa nagpapakain sa mga hindi ko dapat pakainin, parang gano'n. Ako na lang lagi nag-aabo, no? Parang gano'n, no? Ano ba 'to? Bigat-bigat, parang gano'n. So, gano'n yung pakiramdam. Ngayon, tayo daw lahat na nakakaramdam ngayon ng bigat, pasanin, hirap ng gastusin, no? Puno pa ng baha. Sarap pa ng trabaho nila, tayo naghihirap. Para gano'n, no? Kumakain sila ng 300. Kain daw nila 300, 400 yung kain. 700 pala. Yan. Mapaparay ka na lang, no? So, yan, so balik tayo. Grabe, no? Hayahay lang sa kanila, no? Pero meron pa rin kapalit eh, 'di ba? Ngayon, yung iba nag-deactivate na binabash sila. Binash sila eh kasi yung galit ng taong bayan, yun na lang kaya nilang gawin eh. Kasi di na maibabalik eh. So, parang tayo, pag nakakita pa tayo lalo na ng ganun, lalo pa tayo na panghihinaan, no? Ano ba to? Buti pa tong mga to, sarap lang ng buhay. Palit na ako ng trabaho ko. Contractor. At sabi dito, tuloy natin, nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ibig sabihin, ang pinakamagbibigay daw sa atin ng lakas, ng kapahingahan, ay si God. Kaya pala minsan, kahit anong pahinga natin, tulog natin, kulang na kulang, kasi ang kulang pala doon is si Lord. Bakit gano'n? Nag-church naman ako, kinakausap ko si Lord, nagpe-pray ako, pero parang kulang pa rin yung energy. Ibig sabihin, may kulang doon sa paglapit natin sa Panginoon. Yun yung mga kahalagaan kung bakit tayo nagba-Bible study, tinuturo kung ano yung mga dapat natin gawin, paano tayo lalapit kay Lord. Sa church, mayroong mga worship time,
Kumbaga isa yung paraan para lumapit ka kay God, lalo-lalo na pag nakakaiyak ka. Ako, lalaki akong tao, pero pagdating sa Panginoon, talagang umiiyak ako. Talagang ibinubuhos ko. Kasi iba yung nararamdaman ko pag lumalapit ako kay God. Parang ako full energy ako. Handa na ulit akong humarap sa mga pagsubok. Kumbaga, kasi pagka once na, kapag pagod ka kasi, parang ayaw mo na ng pamumuhay na matuwid. Gawa na lang ako ng illegal, napagod. Lumalabang ka ng patas, parang hindi naman, parang hindi naman, parang hindi naman, samantalang yung iba, hayahay lang eh. Diba? Ballpen lang gamit. So, ganun yung mararamdaman natin, no? Gagaya na lang din tayo sa kanila kasi, kumbaga mali pala yung pahinga natin. Pero pag once na tama yung pahinga mo, lahat ng hirap na kinakaharap natin, lahat ng bigat na kinakaharap natin, malalagpasan natin yun. Dahil nabigyan tayo ng sapat na pahinga ng Panginoon. Yan. Kaya wag natin kakalimutan, only God can give us. Kumbaga, siya lang yung pinakamagbibigay sa atin ng tamang pahinga. Yan. So, yun lang. Bali, hingi na lang tayo ng bawat comments about isa. Anong takeaway natin? Gusto mo muna mag-share? Nice, Em. Kaya niya nagsasalita, may naisip na yan. Pero mahiya. Nice. Kasi Em muna. Nalaman mo, ano ka ba? Baka di ka makapagpahinga. Papunta daw doon. Umpisa daw kay Em. Paikot. Yung natutunan ko lang, Pastor, sa mga narinig ko. Kasi yung karamihan sa ibang tao, di ba, hinahanap yung kapahingahan sa mga ibang bagay. Minsan sa mga makamundo na. Na hindi naman tama, saka hindi talaga makakahanap ng kapahingahan. Yun nga, yung na kay Lord lang yung tunay na pahinga. Nasa kanya mo maano. Next. Pass the message. Basta message. Wala mo na charge. Bawa dito. So, syempre, ang ibig sabihin lang ni Pastor dun sa sharings natin, hindi naman physical na, pwede naman physical na pahinga, pero ang sinasabi is yung spiritual. So, syempre, wag nating kalimutan, syempre, after mag-basketball, papahinga tayo, physical, pero kapag ka napapagod ka, nane-negative yung utak mo, kinakain ka ng dilim, or nabubulungan ka ng masamang espiritu, magpahinga ka kay Lord. Yun yun, yung simplicity. Yun. Yun yung point eh. Teacher, no? Hindi, Pastor, si ano muna. Yun yung point nung ano eh. Nung ano ni Pastor. Basic lang naman kapag napapagod ka, huwag kang susuko kasi doon mo malalaman, doon ka lalakas kapag napapagod ka, mas natututo ka kung paano pa bumangon. Testing kung hanggang saan yung kakayanan mo. Kaya pag napapagod, pahinga lang, tapos dasal lang palagi. Pastor, sa Choy. Kano to eh? Gusto mo closing siya, no? Kaya Pastor. Pagod ka na, no? Nakakapaisip eh. Di ka pa pagod. Sa akin lang, Pastor, simple lang din eh. Sige. Kasi sa akin, yung naintindihan ko lang din. Kahit anong manghirap, kahit anong pagod, sa Panginoon pa rin tayo lalapit. Yun lang, Pastor. Pero rock. Sige, closing prayer tayo. Sino mo ito closing? Ikaw naman, Em. Closing. Next week, sino ang closing natin? Share mo na, dagdag. Closing. Closing na lang, closing. Si ano ba? Closing na. Closing. Sige, kada na lang closing. Sige, Choy. Tayo. Tara. Let's pray. Hallelujah, Father God, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa successful na naman, Lord, na araw na ito, Panginoon, sa pakikinig namin ng salita mo, Panginoon. Lord, nawa tumatak sa isip at puso namin, Panginoon, yung napakinggan namin yung gabing ito. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bali, si Choy na lang mag-collecta.